Bawat isa, purihin ang Panginoon na kahit may bagyo, walang makakahadlang sa atin para siya'y ating sambahin at pasalamatan. Dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga po, tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa libro ng Genesis. At ang pagbubulayan po natin ngayong umaga ay tungkol sa buhay ni Lot, sa kanyang ginawang pagpili at desisyon sa buhay. Alam po natin na bawat isa sa atin ngayon na naririto ay humaharap sa iba't ibang desisyon sa ating mga buhay. Ito man ay maliit o malaki, simple man o mahirap. Halimbawa na lamang sa mga estudyante na naririto sa kanilang pag-graduate ng senior high school, ang kanilang iisipin ay ang kanilang course na kukunin sa kolehiyo. Kaya kailangan nila yung paghandaan, kailangan nila yung pag-isipan mabuti dahil kung ano ang kanilang pipiliin, iyon na ang kanilang magiging kinabukasan o ano man tatahakin nila pagdating ng panahon. Kaya kailangan po nating bantayan mabuti ang ating mga desisyon. At sa bawat desisyon na ating ginagawa, nakasalalay dito kung ano ang magiging resulta. Kaya naman, hindi tayo basta-basta gumagawa o nagde-decide, lalo na't kung alam natin sa simula pa lang kung ano ang resulta ng gagawin nating desisyon. Kung sa simula pa lamang ay alam na natin, hindi po ba pipigilan natin ang ating sarili? Maingat nating gagawin o pag-iisipan, pinaplano ang lahat bago tayo gumawa at humakbang. Dahil alam natin na ang maling pagpili o ang maling desisyon ay magbubunsod sa atin sa pagkabigo at higit pa doon ay sa kapahamakan. Higit sa lahat ang mga desisyon na hindi isinasaalang-alang ang Diyos, hindi isinasangguni ang Diyos, ay mga desisyong hindi matalino o mga unwise decision. Samantalang ang mga desisyon na kasali ang Diyos ay mga wise decision. Ang sabi nga sa Kawikaan 16 verse 1 to 3. Kawikaan chapter 16 verses 1 to 3, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang mga desisyon na ipinagkakatiwala sa Diyos ay tiyak na magtatagumpay. Ang mga desisyon na pinagkakatiwala sa Diyos ay tiyak na magtatagumpay. Ngunit ang mga desisyon na mula sa sariling pagpapasya, ang dulo ay kabiguan. Kaya bantayan nating mabuti ang ating mga pinipili, bantayan nating mabuti ang ating mga desisyon. Palagi ba nating ipinagsasali ang Diyos? Palagi ba nating tinatanong ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga ginagawang desisyon sa buhay? Ngayong umaga, hayaan nating matuto tayo sa buhay ni Lot. Makibukas po kayo sa Genesis chapter 13 verse 1 to 13. Genesis chapter 13 verses 1 to 13. Nagkahiwalay sina Abram at Lot. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negeb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Betel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot, nakasakasama ni Abram, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perizeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, "Hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo.
Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Nagsimula po ang problema ni Abram at Lot nang parehong dumarami ang kanilang mga alagang hayop. Ito yung problema na napakagandang problema. Kasi dumarami ang kanilang mga alagang hayop at hindi na sapat ang mga pastulan para sa kawan nila. Dahil dito'y madalas nag-aaway-away ang kanilang mga tauhan. Kaya naman, nagsimulang magdesisyon sina Abram at Lot. Kailangan nilang mamili at mag-decide kung aling lupain ang dapat nilang terhan. Kahit ngayong umaga bilang mga Kristiyano, ano ba ang dapat nating maging batayan sa pagpili o paggawa ng desisyon? Ano ang dapat nating maging batayan sa pagpili o paggawa ng desisyon? Una, unahin na sangguniin ang Diyos. Unahin na sangguniin ang Diyos. Sa Genesis chapter 13, verses 8 to 10 ay sinabi, kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Binigyan ng chance o ng pagkakataon ni Abram si Lot na makapag-decide at makapili ng kanya. Siya ang unang binigyan ni Abram ng pagkakataon na makapamili. At sinabi sa verse 10, at nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Ang salita pong iginala, o mula sa salitang ugat na gala, ibig sabihin ay tumingin-tingin sa paligid. Si Lot ay nagmasid. At sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. Inihalin tulad ba nga ito sa halamanan ni Yahweh o ang Garden of Eden. So gaano kaganda ang Garden of Eden ay ganoon kasagana ang lupain ng Jordan hanggang Zoar. Inihalin tulad din ito sa lupain ng Ehipto, ibig sabihin masagana talaga. Kaya naman ang nakita ng mga mata ni Lot ay kasaganaan. Isang lugar na puro kasaganaan. Isang patag na lupain na sagana sa tubig. Ito ay mainam na mainam para sa kanyang mga alagang hayop. Tiyak ang kanyang mabilis na pagyaman at pag-unlad. Kaya naman sinabi sa verse 11, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Dahil sa ganda ng lupain, dahil sa masaganang lupain na nakita ni Lot, agad siyang nagdesisyon sa kanyang sariling pananaw. Ayon lamang sa kanyang sariling pagtingin. Hindi niya muna nagawang manalangin, hindi po ba? Nung siya'y nagmamasid, agad siyang pumili. Hindi man lang siya humingi ng gabay at karunungan sa Diyos. Hindi niya nagawang sangguniin ang Diyos kung ito ba ang kanyang kalooban. Agad siyang nagpadala sa nakikita ng kanyang mga mata, sa ganda, sa kalagayan ng kanilang sitwasyon. Di ba ang kanilang sitwasyon ay nangangailangan sila ng isang lupain para sa kanyang kawan? Kaya naman nahulog siya sa maling desisyon na ang dulo ay kapahamakan. Sinasabi sa Isaiah 55 verse 8, Isaiah 55 verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Totoong ang ating mga pag-iisip ay malayong malayo sa pag-iisip ng Diyos.
Kaya't kailangan natin siyang palaging tanungin at sangguniin. Ang Diyos lamang ang higit na nakakaalam kung ano ang totoong katotohanan. Kung ang ating nakikita ay pawang mga panlabas na ganda, sa Diyos nakikita niya kung ano ang tunay na kabuuan, kung ano ang tunay na kalagayan. Hindi nagawang pag-ukulan ni Lot ng buong pansin kung ano ba ang totoong kabuuan sa lugar na iyon. Ang binigyang pansin lamang niya ay kung ano ang nakikita ng kaniyang mga mata. Kaya naman, ang panlabas na ganda ay nakakaakit sa paningin. Kaya't kung hindi mo babantayan ang iyong sarili, mapanganib ang mahulog dito. Totoo po, di po ba, na ang panlabas na ganda ay nakakaakit sa ating mga mata? Sapagkat mapandaya ang nakikita ng ating mga mata. Ganito ang sabi sa unang Samuel 16 verse 7b. Unang Samuel 16 verse 7b. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Tayong mga tao ay sa panlabas na anyo tumitingin. Ngunit ang Diyos ay sa kaibuturan ng ating mga puso. Panloob ang tinitingnan ng Diyos, samantalang tayo ay mga panlabas. Kaya maraming mga Kristiyano ang nahuhulog sa pagkakasala dahil masyado silang nagpapadala sa nakikita ng kanilang mga mata. Totoo po, hindi po ba? Kaya nagkakasala ang isang tao, kaya siya natutokso, ay dahil nagpapadala siya sa nakikita ng kanyang mga mata. Madalas, kung ano ang maganda, kung ano ang nakakaakit sa ating paningin, kung ano ang nakakapukaw, iyon agad ang ating pipiliin. Ay, maganda ito, itong aking kukunin. Kahit sa kasuotan na ating bibilhin, di po ba? Napakaganda nito, itong aking pipiliin. Katulad kung paano nahulog si Eva sa pagkakasala noon. Ganito ang sabi sa Genesis 3 verse 6. Genesis chapter 3 verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito. Hindi po ba? Nag-uumpisang mapahamak ang isang tao kung paano niya tinitingnan ang isang bagay ayon sa kanyang sariling pagtingin, ayon sa kanyang sariling pananaw. Iisipin niya na ito'y makakabuti sa kanya at pagkatapos ito'y kanyang pipiliin. Ngunit walang mabuting maidudulot ang pagtitiwala sa sarili. Ito'y palaging kapahamakan at kabiguan. Walang mabuting maidudulot ang pagtitiwala sa sarili. Ito'y palaging kapahamakan at kabiguan. Ganito ang sabi ng Kawikaan 28 verse 16. Kawikaan 28 verse 16. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Kaya kung tayo magtitiwala sa ating sariling galing, sa ating sariling alam, tayo daw po ay mga taong mangmang. Subalit ang isang taong palaging tinatanong ang Diyos, palaging dumudulog sa Diyos, ay nagpapakita hindi lamang ng kapakumbabaan, kundi buong pusong pagtitiwala na ang Diyos ang higit na makapangyarihan sa lahat, na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang pagsangguni ay nagpapakilalang ikaw ay mahina at kailangan mo ang tulong ng Diyos. Ang pagsangguni ay nagpapakilalang ikaw ay mahina at kailangan mo ang tulong ng Diyos. Ikaw ay mabibigo at mapapahamak kung wala ang gabay ng Diyos. Sa ginawang pagpili at desisyon ni Lot, malinaw na ito'y nagpapakilalang siya'y nagtiwala sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling pagtingin. Nagpapakita ito ng kawalan niya ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman naranasan niya ang konsekwensya ng hindi niya pagsangguni sa Diyos. Ito'y patunay na kapag ang sarili natin ang nasusunod, never tayong magtatagumpay. Kapag ang sarili natin ang nasusunod, never tayong magtatagumpay. Ngunit, kapag ang Diyos naman ang ating sinusunod, ano ang katiyakan? Tiyak na tayo'y magtatagumpay. Kung nabasa niyo na po ang libro ng Nehemiah dito sa Lumang Tipan,
Si Nehemias po ay ipinakilala bilang isang leader na laging nananalangin at humihingi ng gabay sa Diyos. Hindi siya basta-basta gumagawa ng anumang hakbang nang hindi muna sumasangguni, nang hindi muna nananalangin. Sinasabing 4 na buwan siyang nanalangin para sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. 4 na buwan. At tumagal lamang ng 52 days ang paggawa sa pader. Galawin niyo po yun. 4 na buwan siyang nanalangin, pero ang pagtatayo ay umabot lamang ng 52 days, lumampas lamang ng 1 buwan. Basahin po natin sa Nehemiah 6 verse 15. Nehemiah chapter 6 verse 15. Sa NIV ko po babasahin. So the wall was finished on the 25th day of the month Elul in the 52 days. Hindi po ba nakakamangha ang Diyos? Ganito ang nagagawa ng pagsangguni at pagtitiwala sa Diyos. Kahit ang mga imposibleng bagay ay nagagawang posible ng Diyos. Ganon din naman po si Moises. Ang katangian ni Moises ay palagi siyang humihingi ng direksyon sa Diyos. Hindi po ba kapag siya inautusan ng Diyos, lagi niyang sinasabi na, Panginoon, samahan niyo po ako kasi hindi ko po yun magagawa kung wala kayo. Sabi niya sa Exodus 33 verse 13, ipakita mo sa akin ang iyong daan upang makilala kita at makamtan ko ang iyong lingap. Ganito ang sinasabi ni Moises sa Diyos. Lagi siyang sumasangguni, lagi niyang itinatanong ang Diyos. Kaya kapag palagi nating isinasangguni ang Diyos, tinutulungan niya tayong makapili ng tama at makagawa ng tamang desisyon na hindi lamang base sa ating sariling pagtingin, na hindi lamang base sa ating pangunawa, kundi ayon sa kanyang kalooban. Mga desisyon na mag-aakay sa atin sa isang masaya at mapayapang buhay. Kahit sa bawat sitwasyon at pagkakataon na kailangan nating mamili at gumawa ng anumang desisyon, palagi nating unahin na sangguniin ang Diyos. Palagi nating tanungin ang Diyos. Huwag agad tayong magpapadala sa nakikita ng ating mga mata sa ganda ng opportunity o dahil angkop ito sa ating pangangailangan o sa ating sitwasyon. Tanungin muna natin ang Diyos, Lord, kalooban mo po ba ito? At hintayin kung ano ang kanyang sagot. Huwag agad tayong maiinip at magmamadali. Dahil kung minsan, ang pagsagot ng Diyos ay hindi agad-agad. Palagi nating tandaan na kamangmangan ang umasa at magtiwala sa sarili. Panghawakan natin ang pangako at salita ng Diyos sa Proverbs 3 verse 5-6 o Kawikaan chapter 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kung naniniwala tayong totoo ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita ay totoo, palagi tayong sasangguni sa Diyos. Pangalawang batayan ay unahin ang spiritual na pakinabang. Unahin ang spiritual na pakinabang. Ang sabi po ng Genesis 13 verse 12-13, nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Matapos pong makita ni Lot ang kapatagan ng Jordan at ang masaganang tubig nito, ito nga ang kanyang pinili. Sinabi rin sa talata na siya ay naninirahan sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Malapit. Ibig sabihin, hindi pa mismo siya sa Sodoma naninirahan. Malapit lamang sa Sodoma. At sa verse 13 ay agad sinundan ng katotohanan na napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Ibig pong sabihin, kilala na ang lugar ng Sodoma noon pa man na ito'y lugar ng kasamaan. Batid ni Lot ang lahat ng ito. Nalalaman ni Lot na sa tabi noon, doon sa pinili niyang lugar, ang katabi ng lugar na yun ay, ang mga tao doon ay napakasasama. Nalalaman niya ang katotohanan.
Alam niya na ang kanyang piniling lugar ay lugar ng mga taong namumuhay sa kasalanan at lumalaban sa Diyos. Ngunit, bakit nagawa pa ring piliin ni Lot na manirahan sa lugar na ito? Bakit nagawa pa ring piliin ni Lot na manirahan sa lugar na ito? Ipinakilala po ng Biblia na si Lot ay isang taong matuwid o mabuting tao. Si Lot ay isang taong matuwid at mabuting tao. Mababasa po natin yan sa 2 Pedro 2 verse 7. Ngunit sa kabila ng pagiging matuwid ni Lot, nahulog pa rin siya sa kanyang maling desisyon at mas pinili ang personal na pakinabang. Pinili niyang umunlad, maparami ang mga alagang hayop at maging masagana. Ipinagpalit niya ang mga ito sa totoong mahalaga, ang spiritual na pakinabang. Masasabi ko pong simula ng piliin ni Lot na manirahan sa lugar na malapit sa Sodoma, nawala na ang kanyang malapit na kaugnayan sa Diyos. Ang makilala ang Diyos, ang sumamba at magpuri sa Kanya. Ipinagpapalagay ko po na marahil noong kasakasama pa ni Lot si Abram, sila'y magkasamang sumasamba sa Diyos. Hindi po ba ipinapakilalang si Abram ay palaging nananalangin, palaging sumasamba, ay dahil sila'y magkasama ni Lot, maaring palagi silang magkasamang sumasamba sa Diyos. Subalit, nang humiwalay na si Lot, maaring nawala na siya ng panahon na magpuri at sumamba sa Diyos. Maaring mas binigyan niya ng maraming time at effort ang pagyaman. Bagamat walang direktang sinasabi ang Biblia, pero hindi po ba kapag napuno ang puso natin ng mga bagay na makamundo, nawawala na ng puwang ang Diyos? Hindi po ba? Nang piliin ni Lot ang masaganang lupain kahit na alam niyang masasama ang mga nakatira dito, ito'y patunay na ang laman ng kanyang puso ay mga bagay na makamundo. Isa pa pong katotohanan ay ito. Kapag napapaligiran ka ng mga taong masasama, hindi ba't may posibilidad na makagawa ka rin ng masama? Paano mo magagawang sambahin at purihin ang Diyos sa isang lugar na puro kasamaan at walang sino man ang gumagawa ng mabuti? Ganitong klase ng pamumuhay ang pinili ni Lot. Ipinagpalit niya ang buhay na mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos. Binaliwala niya kung ano ang tunay na mahalaga. Ito rin po ang pinakamasakit at nakakalungkot sa buhay ng isang Kristiyano. Ang iwanan ang kaugnayan sa Diyos, ang iwanan ang ministry, ang paglilingkod, kapalit ng mga bagay na makamundo. Kapalit ng mga bagay na pansamantala. Ang sabi nga sa Marcos 8 verse 36. Marcos 8 verse 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano daw po? Ano ang mapapakinabang natin kung makamtan man natin ang kayamanan ng mundong ito, subalit mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Ang lahat ng bagay at kayamanan sa mundong ito ay mawawala. Hindi po ba nakikita na natin ngayon? Yung nagdaang bagyo, lahat ng mga bahay, hindi po ba lahat yun ay naguho, gumiba, natabunan ng baha? Kahit na napakagandang bahay pa yan, napakaraming mga sasakyan ang naglutangan. Ito'y patunay na sa isang iglap ay maaaring bawiin at kunin ng Diyos ang lahat ng mayroon tayo. Kaya't ano po ang dahilan? Bakit nagagawa ng tao na ipagpalit ang mga ito sa Diyos? Bakit nagagawa nating ipagpalit ang mga ito sa Diyos? Naging mayaman nga po si Lot sa lugar na iyon. Ito ang naging dahilan kung bakit ayaw niyang lisanin ang lugar na iyon. Kahit papagtabuyan at kaladkarin sila ng mga anghel ng Diyos. Ganito po ang sabi ng Genesis 19 verse 16. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga anghel, ng mga lalaki palabas ng lungsod. Ganito po ang sinabi ng NIV version. When he hesitated, the man grabs his hand and the hands of his wife and his 2 daughters and led them safely out of the city.
for the Lord was merciful to them. Kung hindi dahil sa habag ni Yahweh, si Lot ay nag-aatubili pa ring umalihis kahit alam niya na nagugunawin na ang lugar na iyon. Ang pag-aatubili ni Lot ay nagpapakita kung ano talaga ang kanyang minamahalaga, kung ano ang laman ng kanyang puso. Pinapahalagahan niya ng sobra-sobra ang kanyang mga ari-arian na halos dumating na sa punto kung hindi pa sila kalad ka rin ng mga anghel ng Panginoon ay hindi sila aalis talaga sa lugar na iyon. Kaya naman ang asawa niya ay naging haliging asin. Bakit po? Bakit naging haliging asin ang asawa ni Lot? Dahil ang puso niya ay napuno ng mga bagay na pangmundo. Hindi niya mapigilang hindi lingunin ang kanyang iniwanan. Hindi niya mapigilang hindi lingunin o tingnan ang kanilang mga iniwanan. Kaya naman siya ay naging haliging asin. Kaya mga kapatid, bantayan nating mabuti ang ating mga puso, ang ating mga sarili, ang ating mga pinahahalagahan. Sapagkat kung ano ang minamahalaga natin, ay naroon din naman ang ating puso. Ganito ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6 verse 21. Mateo 6 verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din naman ang inyong puso. Kaya tanong ko kapatid, nasaan ang puso mo ngayon? Kung narito sa mundong ito ang ating kayamanan, naririto nga ang ating mga puso. Ngunit kung nasa langit ang ating kayamanan, ang laman ng puso natin ay makalangit na mga bagay. Ang laman ng puso natin ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang laman ng puso natin ay si Jesus. Dahil kung si Jesus ang nasa puso natin, kung nasa buhay natin, wala na tayong hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin sa mundong ito kung si Jesus ang nasa buhay mo. Patunay lamang na narito pa sa mundong ito ang puso natin kung puro mga bagay sa sanlibutan ito ang hinahangad natin. Gusto natin ng malaking bahay, gusto natin ng maraming sasakyan, gusto nating maging mayaman sa mabilis na paraan. Ito'y patunay na ang puso natin ay nasa mundong ito. Napuno ng mga bagay na pansamantala ang puso ni Lot, na halos wala ng puwang kung ano ang pangwalang hanggan. Salamat na lang talaga kung hindi dahil sa habag ng Diyos ay hindi sila makakaligtas. Lahat ng kayamanan at ari-arian ni Lot ay nawala sa isang iglap. Patunay na anumang bagay sa mundong ito ay pawang pansamantala lamang. Kaya ito'y isang malaking katotohanan na dapat nating tandaan at sundin, na ang spiritual na pakinabang ang higit na mahalaga kaysa ano paman. Ang spiritual na pakinabang ang higit na mahalaga kaysa ano paman. Ang sabi ng Mateo 6 verse 33, Mateo chapter 6 verse 33, kapag inuuna ang Diyos at ang spiritual na buhay, sinisiguro niya ang ating pangangailangang pisikal at emosyonal. Kapag inuuna ang Diyos at ang spiritual na buhay, sinisiguro niya ang ating mga pangangailangang pisikal at emosyonal. Kaya kailangan pa ba nating mangamba? Kailangan pa ba nating mag-alala sa buhay na ito? Kung ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangang pisikal at lalong higit ang ating pangangailangang emosyonal, ang kapayapaan ng ating mga puso. Ang salita ng Diyos ay totoo at tapat na ating mapanghahawakan. Kapag ang Diyos ang ating inuuna at ang spiritual na buhay, sinisigurado niya ang ating mga pangangailangang pisikal at emosyonal. Kailanman ay hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong sa Kanya umaasa at nagtitiwala. Higit sa lahat, ang spiritual na pakinabang ang tanging may pangwalang hanggang halaga. Ang Kristiyanong tumitingin sa spiritual ay hindi na naghahangad ng anumang kayamanan o katanyagan sa mundong ito, sapagkat alam niyang ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod at paglingkuran ang Diyos, sapagkat alam niyang ang langit ang kanyang tahanan. Amen po ba?
Pangatlo po at panghuli, unahin na mas piliin ang mapayapang kalooban. Bilang mga Kristiyano, ano ang dapat nating maging batayan sa pagpili o paggawa ng desisyon? Unahin na mas piliin ang mapayapang kalooban. Pinili ni Lot na manirahan sa lugar na malapit sa Sodoma. Ibig sabihin, hindi pa talaga sa lungsod ng Sodoma naninirahan noon si Lot. Siya ay naninirahan sa labas ng lungsod, malapit lamang sa Sodoma. Ngunit later on ay sinabi ng Biblia, nang dumating ang mga anghel, si Lot ay nakaupo na sa pintuan ng lungsod. Sabi ng Genesis 19 verse 1. Genesis chapter 19 verse 1, nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Ito po'y nangangahulugan na si Lot ay naninirahan na mismo sa lugar na iyon. Pansinin po natin yung salitang nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Ito po'y, hindi po ba ito'y nangangahulugan na may katayuan na oposisyon si Lot sa lungsod ng Sodoma? Ang pag-upo sa tarangkahan o pintuan ng lungsod ay tanda ng pagiging opisyal o pinuno ng lungsod noong panahong iyon. Kaya patunay na si Lot ay may posisyon na nga sa lugar ng Sodoma. At siya mismo'y naninirahan na sa lungsod na iyon. At hindi na siya umalis simula noon. Bagamat alam niyang masasama ang lahat ng nakatira doon, siya'y nanatiling nagtiis pa rin at manirahan doon. Ganito ang sabi ng ikalawang Pedro 2 verse 7 to 8. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 7 to 8. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang namimighati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. At dahil nga po itong si Lot ay isang taong matuwid, bagamat siya'y nagkamali sa kanyang ginawang pagpili at desisyon, hindi naman siya naging masama o nakiayon sa kasamaan na ginagawa ng Sodoma at Gomora. Ngunit araw-araw po ay naghihirap ang kanyang kalooban dahil sa kanyang nakikita at naririnig. Dahil sa maling pagpili ni Lot, ang konsekwensya ay araw-araw din niyang nararanasan. Imagine po, araw-araw parang sinasaksak ang puso mo. Araw-araw namimighati ang iyong kaluluwa. Araw-araw masasama ang nakikita mo, ang napapanood mo, ang naririnig mo. Wala nang mabuti, puro masama. Kaya niyo po bang mamuhay sa ganong lugar? Kung ako po ang tatanungin, kung ako ang nasa sitwasyon ni Lot, aalis na ako doon. Hindi na ako magtitiis na araw-araw namimighati at naghihirap ang aking kalooban. Hindi po ba kung kayo rin, kapag alam mong ikay nagkamali at alam mo namang may pagkakataon ka pa para ayusin ito, hindi po ba aalis ka na doon? Hindi ka na magtitiis ng matagal na panahon? Aalis ka na doon para itama ang iyong pagkakamali? Hindi ka na magtitiis dahil alam mong may ibang option ka pa naman? May choices ka pa naman? Malawak naman ang mga lupain noon. At marami pa silang pwedeng pagpilian na terhan. Kung ganoon po sana ang ginawa ni Lot, hindi na sana nababagbag ang kanyang kalooban. Hindi din sana namatay ang kanyang asawa. At sana'y may madadala pa siyang ari-arian nila. Dahil noon naman nung umalis siya kasama ni Abram, marami na siyang alagang tupa, kambing at baka. Marami na siyang ari-arian noon. Kung sana hindi na siya nanatili ng matagal doon. Hindi po ba? Ngunit, sadyang naging komportable na si Lot sa kanyang kalagayan. Na kahit ganoon ang kanyang nasasaksihan araw-araw, ay tanggap na niya. At mas pinili pa rin niyang manatili doon ng matagal na panahon. Hindi po ba? Grabe si Lot, ano po? Parang wala na siyang iniisip sa Diyos. Ang iniisip na lang niya yung kanyang sarili para mabuhay siya. Dahil maganda doon, komportable doon, kahit masama.
Pero sa kahabagan ng Diyos, iniligtas pa rin siya. Di po ba sa buhay natin may ganun tayo, no? Dahil sa tigas ng ulo natin, kung hindi pa tayo tapikin ng Diyos, hindi tayo aalis. Kasi okay na ako dito, Lord. Hindi nga dyan okay. Hindi nga okay yung kalagayan mo dyan, yung spiritual mo dyan, yung napapabayaan mo. Malaki kasi ang kita dito, Lord. Marami pong mga tao ang ganito. Katulad na lamang po ng ilan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit na sila'y nakakaranas ng pang-aabuso, hindi tamang pagtrato, mas pinipili pa rin nilang manatili at magtiis ng mahabang panahon. Nakakalungkot po yung ganito. Ano mga kapatid? Kung paano ganito na lang natin tinitingnan ang buhay, na tila ba nabubuhay na lamang tayo para sa ating pisikal na pangangailangan, na hindi na natin iniisip ang ating spiritual na pangangailangan. Na kahit na namimighati ang ating kalooban at nawalan na din tayo ng panahon para paglingkuran ang tunay na pinagmumulan ng ating buhay. Katulad po ng asawa ni Lot, naubos ang buong panahon niya sa paghahangad ng mga makamundong yaman. Nawala na siya ng panahon na sumamba at magpuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, suriin at bantayan nating mabuti ang ating mga puso, ang tunay na nilalaman nito. Bantayan din nating mabuti ang ating mga desisyon, sapagkat ganito ang mararanasan ng mga taong mas pinipiling lumayo sa Diyos. Sagana nga sila sa lahat ng bagay. Mayroon nga sila ng lahat ng kanilang pangangailangan, ngunit wala namang kapayapaan sa puso. Kaya anong mas pipiliin mo? Maging masagana, ngunit araw-araw namimighati ang iyong kaluluwa, araw-araw namimighati ang iyong puso, o kakaunti nga ang iyong yaman, pero mapayapa naman ang iyong buhay. Mapayapa naman ang iyong puso. Ang higit na mahalaga pa rin ay piliin ang mapayapang kalooban. At matatamo lamang natin iyon kung ang Diyos ang ating pipiliin. Kung kalooban ng Diyos ang ating susundin. Ang sabi ng Philippians 4 verse 7, o Philippians 4 verse 7, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind in Jesus Christ." Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ang siyang mag-iingat sa ating puso at isipan. Sa Diyos lamang tunay na makakamtan ang totoong kagalakan, ang totoong kapayapaan sa buhay na ito. Amen po ba? Sa Diyos lamang, wala nang iba. Kahit na anong mangyaman ng mundong ito, hindi ito magbibigay ng peace sa atin. Kaya nga kapag may dumarating na bagyo, ang mga taong walang Kristo, takot na takot. Pero ang isang taong may Kristo, panatag ang puso. Amen po ba? Sa Diyos lamang tunay na makakamtan ang totoong kagalakan, ang totoong kapayapaan sa buhay na ito. Sapagkat ang mga bagay sa mundong ito ay pawang pansamantala. Pansamantalang kasiyahan, pansamantalang paglimot, pansamantalang kapahingahan, lahat ay pansamantala. Subalit sa Diyos, ang lahat ay pangwalang hanggan. Kaya't araw-araw, palagi nating piliin ang kalooban ng Diyos. Ang kwento po ng buhay ni Lot ay nagbigay sa atin ng malaking aral. Sa bawat gagawin nating pagpili, sa bawat gagawin nating mga desisyon, ang palagi nating dapat unahin ay tanungin ang Diyos, sangguniin ang Diyos, alamin ang kanyang kalooban at sundin iyon. Sapagkat ganito ang sabi sa Kawikaan 16 verse 3, "Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin." Ang tagumpay ay makakamit lamang natin kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga gagawin. Higit sa lahat, ang Diyos lamang ang nakakabatid ng pinakamabuting panukala para sa atin, ang pinakamagandang future para sa atin. Sapagkat ganito ang sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you hope and a future. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya makakamtan lamang natin ang ipinangako ng Diyos
Kung palagi nating uunahin ng spiritual na pakinabang, kung palagi natin siyang tatanungin, kung magkakaroon tayo ng pinakamalapit na relasyon sa Kanya, kaya kahit gaano pa kaganda ang inaalok ng mundo, kahit pa ito ay naayon sa ating pisikal na pangangailangan, huwag na huwag nating ipagpapalit ang ating kaugnayan at relasyon sa Diyos. Tandaan natin na ang tunay na mahalaga ay ang mga bagay na pangwalang hanggan kaysa mga bagay sa mundong ito. At higit sa lahat, napakasarap mabuhay kung ang puso't isip natin ay puno ng kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. O Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami buong pusong nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa patuloy mong pagtuturo sa amin, Panginoon. Narinig namin ang iyong mga salita ngayong umaga, na minsan pang nagpapaalala sa amin na huwag kami magtitiwala sa sarili naming pagtingin, sa sarili naming pananaw, sa sarili naming kagustuhan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakataon na mas pinili naming sundin ang sarili naming gusto kaysa tanungin kayo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa katigasan ng aming mga ulo, na hindi namin kayo tinatanong, na hindi namin kayo sinasangguni. Agad-agad kaming gumagawa sa aming sariling pagpapasya. Ngunit salamat po sa inyong kahabagan sa amin. Kung hindi dahil sa inyong habag, hindi mo kami ililigtas, Panginoon. Kaya't salamat, hindi aksidenteng narinig namin ito ngayong umaga. Ito'y paalala sa amin na may pagkakataon pa kami para itama ang mga mali naming ginawang desisyon. May pagkakataon pa kami para lumapit sa inyo at hingit ang inyong kalooban. Panginoon, nalalaman at nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo ang laman ng aming mga puso. Wala kaming maililihim sa inyo, Panginoon. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan. Ngunit kami patuloy na nagtitiwala, umaasa at humihingi ng iyong gabay, Panginoon. Dahil totoo ang iyong mga salita, sa inyo lamang namin tunay na masusumpungan ang lahat ng mga bagay. Lahat ng aming mga pangangailangan ay sa inyo nagmumula. At palaging tiyak ang iyong pangako. Tiyak ang tagumpay kapag sa inyo, Panginoon, kami umaasa. Kaya tulungan niyo po kami, ang bawat isa sa amin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat na simula sa araw na to, tutulungan mo kami, gagabayan mo kami, sasamahan mo kami sa bawat paglakad namin, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.